Na-imagine mo na bang sumakay dito? Kala mo masaya? Dahil ibang usapan kung nakalambitin to at kailangan mo pang ibaba mula sa taas ng 15 metro above sea level. Bakit kamo? Ganito kasi yon. Basically, ang mga naglalaki ang barko sa buong mundo ay equipped ng mga bangkang tulad nito. Lifeboat kung tawagin namin to dahil ito ang sinasakyang pangligtas gaya ng search and rescue operation. O di kaya just in case lumubog ang barko. Pero kung minsan mas marami pa ang aksidente sa panahon na tinetesting to. Bilisan lang Jet, huwag kang putang hawak sa metro. Hula mo Jet, yung tuhod mo. Delikado at worse kung minsan ay namamatay. Ilan lamang yan sa mga aksidente during lowering at waterborne ng lifeboat. May mga naputulan ng kable o bumalyang mekanismo. Ayon sa datos ng Royal Institution of Naval Architects, since 1981, meron ng 420 taong namatay, 346 serious injuries at 116 minor injuries. At lahat ng to ay related sa lifeboat accidents. So why we still doing it? Isang tanong na siguro nangungulit yan sa isipan mo. Let me explain. Una, ayon sa SOLAS requirements, every 3 months obligado kaming mag-lifeboat waterborne. Meaning, ibaba sa dagat at matesting patakbuhin to. Pangalawa, maliban sa nisisiguro namin gumagana na smooth ito, naasa din namin ang aming kaalaman, kasanayan at kahandaan sa paggamit nito. At kapag safety ang pinag-uusapan, dapat pulido. Dahil isa din ito sa mainit sa mata ng mga otoridad sa puerto. At iba pang inspeksyon. Pero paano nyo gagawin to kung palaging busy ang operasyon ng barko? Meron tayong 5 discharging port. Lima, Pero ang dami yan. matindi dito, sir, pag tayo na pag-discharge, meron na agad loading port. O di kaya, ganito ang panahon. Nanda engine. Pilot approaching port side. Galing Central America, karga ang methanol. Dadalhin namin to sa 5 puerto sa Europe. At sa ngayon, unang puerto, Rotterdam. Pilot aboard. Kung tutuusin, busy kami sa puerto. Pero may kunting hinga matapos lagpasan ng mga alon sa Atlantic. 7:20 na umaga at ito ang present condition ng kwarto natin. Dito na ako nahiga sa baba kasi sobrang alon. Mga gamit ko yan, pinagkatali ko lang no. Hindi naman, gumagalaw yan. Oh, it's magic! So ngayon, baba tayo. Tignan natin yung condition sa baba. Mga tubig natin ganun na gumugulong-gulong. So hindi tayo pinatulog natin. So please, ano ko yan. Pero sa CCR yan, no? Yan yung mga gamit sa baba lahat. Kasi tumugulong siya ng malakas. Yan, gusto nyo pa magsiman? Yan, the smoking room. Napakalinis. Yan ang sitwasyon kapag maalon ang barko. Dito naman sa Misol. Violet yung pinaka-ano dun eh, pinaka-highest. Saan yung violet? Wala pang violet. Kanina may violet eh. Pero pag namumula, yan yung pressure. Pero hindi ibig sabihin ganun lagi ang senaryo sa Atlantic. Dahil kung minsan, Yan ang tinatawag na swimming, no? mga simpleng kasayahan na pinasalamat namin sa buong lumika. At sa ngayon, palis kami sa puerto ng Rotterdam. Next! Palitan next! Discharging completed. Next port, Bonjour! Engine control, good evening. Ang order of 1800. At kapag ganito ang korahe, nagkakaroon ng tsansa na makapag-testing tulad ng load test ng emergency generator, blackout test, o di kaya mag-maintenance ng radar. So yan pala yung ating radar. Sa ngayon, samahan nyo muna kaming maibaba ang mga bote sa tubig. J-Pay ng mga tao, lower than the life focus. Kopya ka! The next day. May baba kaya namin ang lifeboat sa tubig na walang aksidente? PAD at 0900 hours about to waterborne our lifeboat. Copy that, sir. Ano kaya ang mga problema na aking kakaharapin?